Maayong gabi na usab kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong padayon nga Powerhouse meeting. Kini atong gipatigayon aron sa pagsangkap sa tanang mga alagad sa Ginoo. Salamat sa inyong mga kinabuhi, sa inyong mapadayon nga pagsunod nining ato ang training, equipping. Akong pagampo nga Ginoo padayon maga puno sa ato mga kasing-kasing, sa iyang gahom, sa iyang kaalam, sa iyang dihog, aron kitang tanan mahimong mas produktibo pa sa atong padayon nga pag-abante sa buluhaton sa atong Ginoo. So, akong pagpangumusta sa atong mga kaubanang pastors nga nagasunod aning ato ang training, mga churches nga nagasunod niini. Ingon man sa atong mga primary leaders nga masingkamuton gyud nga naga-mobilize, naga-tultol sa ato ang mga team of 12 aron makatambong sa kanunay nining atong training. Unya, welcome po di ay atong mga Simbalay leaders. Salamat sa mga kinabuhi. May the Lord continue to bless us all even tonight as we continue with our study. So let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear Lord, for your continuous blessing upon us, dear God. Sa among padayon nga paglakaw, sa among pag-alagad kanimo, salamat Ginoo nga ikaw nagauban kanamo as what you have promised. Ya, salamat Lord nga ang imong madagayaong pabor o grasya kanunay imong ginabubo kanamo. Aron kami mahimong mas mahait pa nga instrumento alang sa imong katuyuan nga makabig ang tanang katawan sa tibuok kalibutan. Salamat nga padayon ka Ginoo, makigsulti ka namo magapadayag sa mga importanteng mga butang nga kinahanglan among masabtan sa kinabuhi. Aron as a leader, we will become more effective sa among pag-alagad. Salamat Ginoo nga karong gabi ikaw panalangin sa tanan nga niya karon nining among training. And we ask your precious blood to cover us, Lord, as we enjoy your presence, as we continue listening to your word. Thank you, Lord, for your goodness. Glory and honors belongs only to you. In the powerful name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen and amen. Hallelujah. So niyata sa atong padayon nga series pa sa characteristics that make a true leader. Aniya na ta karon sa part 6. Ikaunom na dahil no? Murag bag-o lang ta nagsugod ani nga topic, pero niya na ta sa ikaunom nga bahin nining ato ang series of study. So karong gabi gusto lang nako i-share sa atong tanan unsa ka importante ang pag-improve sa atong mga skills, no? So pwede nato ingnon ba nga usa di ay sa characteristics sa tinuod nga leader ga-improve ang iyang skills. Kana bang dili siya pabilin nga maulang gihapon kung asa siya nagsugod being a leader. Kung dili, sa dihang galigid ang panahon, ga-improve ang iyang skills. Amen? Kayo ng Bible, Ecclesiastes 10, verse 10. Ato na ning kanunay nagamit nga mga bahin sa kasulatan. Ingon din using a dull axe requires great strength. So, sharpen the blade. That's the value of wisdom. It helps you succeed. So, ingon din nga kung mugamit ta og atsa nga habol, kanang atsa ba nga walay baid, no? Kanang atsa nga habulan. Kung mao na atong gamiton, kinahanglan ta grabe gyud nga kusog para gamiton ang habulan nga atsa. Mao na ingon ng Bible,
sharpen the blade. Atong bairon. Kay kung dili nato bairon, kinahanglan ta og grabing struggle gyud para lang mapadulot ang atong atsa. Ang atsa nagisgot na sa atong skills, no? Kung ang atong skills, kung ang atong abilidad, kung ang atong hiyas habulan na problema kay siya. Di kadot. Nya mo na usahay ang kinabuhi, nay kinabuhi sa mga Kristohanon nga dili siya makadulot, dili siya magamit, dili siya mahimong mapuslanon sa gingharian sa Ginoo kay habol. Mo na ingon ang Bible, sharpen the blade. Atong bairon. Bairon nato ang atong mga skills. It is about improvement. No? It is about improving our skills. Nya ingon niya, that's the value of wisdom. Ang wisdom nga giingon dinhi, nga kinahanglan baid ta pirmi. Mao nay wisdom. Kanang ikaw ug ako, kinahanglan ga-improve ta pirmi. Mao nay wisdom. It will help us succeed. Mao na nga kung kita di ay habulan ta nga mga leader, lisod ta mahimong successful. Pero kung baid ta kanunay, it means kung improve kanunay ang atong mga craft, ang atong mga skills, no? Kung improve kanunay, mahimo tang successful. Hallelujah. So, this verse is telling us about the importance of improving our skills to produce efficiency and effectiveness as a leader. Kisay gusto nga mahimo tang epektibo. Amen. Gusto na sa Ginoo nga ikaw ako mahimong epektibo sa atong pagpangulo. Mahimo tang episyente kana bang walay kulang sa ato, walay makulang sa atua, no? Mo nay gusto sa Ginoo. Pero kung habol dili ta mahimong efficient, dili po ta mahimong effective. That's why ang wisdom dinhi nga gusto ni God nga atong madakpan, bairo nato ang atong mga skills. It means we need to help, we need to improve our skills, no? So mo na siya nga to ang topic karong gabi, no? So usa ni siya sa characteristics that makes a person a true leader. Buti pasabot, ang iyang skills are improving. Ambot kong naan ninyo nakakita anak bitang programa sa TV sa gawas ni, no, sa Amerika man ni mahimo nahitabo nga program. Katuy bitang naguluhan, are you smarter than the fifth grader? Murag ang title niya inani, mas bright ba ka kaysa grade 5? Are you smarter than fifth grader? Na nakatanaw ka ani, wala ko kasubay kaayo, pero naay mga panahon gatanaw ko ani. Unya, kini nga game show man siya, game show sa TV, ang format ani, ang matag contestant, ani nga game show, ginapangutana sila. Unya ang pangutana, pinasikad sa grade 5 nga mga lesson. Ano ba? So, matag contestant, ani nga game show, ang mga pangutana para sa grade 5 nga estudyante. Pero ginapangutana sa mga adult nga contestant ani. Unya, ingon, ang host nga si Jeff Foxworthy, nag-ingon, nga istorya ani nga salida, nga game show, usa lang yun ang nakadaog ani. Sukad nga nasugdan ni nga dula, usa pa lang yun ang nakadaog og $1 million. Kay naman ni premyo. Unya, sa tanang adult nga contestant nga nag-apil ani nga game show, nga ang pangutana, pang grade 5 ra, usa ra gyud ang nakaingon. Nakaingon siya, I am smarter than the fifth grader. Siya lang yun, kay isa naman na nakadaog. So, sa kadaghang mga nag-apil ani nga contest, usa pa lang ang nakaingon, I am smarter than fifth grader. Ana. Unya, naay mga panahon nga ako mismo,
Ni-try ko og apil. Kanagong samtang gasalidang TV, ni sulay ko ba og kunuhay og apil nga mutabang pugog answer. Oh. So sa matag question, paningkamot ko nga matubag na ko ang tanang pangutana. Kunuhay, ni-apil ko sa contest para makadaog ko $1 million. Kaya lang, I lose the game. Pildi pod ko. Pareha sa kadaghanan. Pildi pod ko. Pero, wala ko nagdeklara after sa game that I am not smarter than grade 5. Hinoon, I said to myself, I should be smarter than grade 5 pupils. How? When I focus on improving my skills as a leader. Napsan ko ninyo? Muna nga, nisulay kong apil ani nga game show. Pero pildi pod ko. Pero wa ko niingon sa kong kagalingon. Kay kada mapildi mong ani nga show, moingon sila, I am not smarter than grade 5 pupils. Parang anak ba? Kung sa toa pa pagkasulti. Pero ako, pagkapildi na ko aning dula, sa din nagsulay-sulay kong sunod-sunod sa show, ingon ko, wala ko nag-ingon, I am not smarter. I should be smarter than grade 5 pupils. How? When I help myself improve my skills. Muna nga kung akong tutukan pag-ayo ang pag-improve sa mga hiyas nga naa kanako, o sa kaadlaw, mas bright ko kaysa grade 5 pupils. Hallelujah. Hallelujah. Muna nga, Ephesians 5 verse 15. Laing bersikulo nga nagdasig ka nato, nga nag-ingon. So, be careful how you live. As leaders, we are told by the scriptures to be careful how we live. Don't live like fools, but like those who are wise. So, iyon din magbantay ta sa atong dagan, sa atong kinabuhi. Nga dili ta magkinabuhi sama sa mga taong buwang-buwang, kundi hisama kita sa mga taong manggialamon. God is actually saying to us that there is a better way to live. Dunay mas nindot nga paagi sa pagkinabuhi. Amen. So ingon siya, don't live like fools, but live like those who are wise. So murag nag-ingon si God sa to ba nga, you can live a better way. Pwede ka magkinabuhi sa mas nindot nga matang sa pagkinabuhi. Ingon siya din Why? Because we only have one life to live. So don't live it ordinarily. Murag mao na ibot ipasabot ni God ba? Usa lang ang atong kinabuhi. Muna nag-ingon siya, don't live like fools. Live like those who are wise. There is a better way of living this life that God has given us. And the better way is to live it extraordinarily. How? By improving the skills that God has given us. So, as a leader, increasing our wisdom, that is sharpening our tools or improving our skills. Mao man ang wisdom nga giingon sa Ecclesiastes 10 verse 10. So as a leader, pag increasing ang atong wisdom, unya mao nay ga-guide sa atoa, no? Ang atong improving skills mo ga-guide sa atoa. One day we will succeed. Amen. So this is telling us also that we leaders should live lives that reflects the wisdom, not foolishness. Maning bot ipasabot po din Kaya, ang sabi ng Bible, be careful in the way we live. Be careful in the way we live as leaders, not to be careless.
Some people are careless. Why? Because they don't improve their skills. Oh. Saon sa niyo maingon nga naay mga tao nga they live a life of foolishness or they live a life of carelessness because they are not improving their skills. So, kung ang usa ka tawo di ay wala ga-improve ang iyang skills, buti pasabot nga nagkinabuhi siya nga careless. Dili siya careful because leaders that are careful, they ask God to improve their skills. Amen. So, where we leaders should improve. Mao niyang pangutalang atong tubagon. Asa man ta nga bahin nga mga leaders nga kinahanglan ta mo improve. Okay? Number 1, in our creativity. Say it again, creativity. Yan, creativity. It is being resourceful. It is being innovative. It is being inventive. Ano bitaw? Kanang pag manginguntag creativity, kanang resourceful ta ba, kanang dali ta makapangitag paagi. Oh, makahimo tag pamaagi sa bisan unsang sitwasyon nga gaabot sa atong kinabuhi. Now, I want you to listen to this. No? Psalms 139 verse 14, ginabalik-balik po nato nga verse. Sa NIV, iyon din I praise you, kanang you si God na, I praise you, God, because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. So, iyon din kini nga scripture nagtudlo sa tuwa that we existed in God's mind before we were born. And that's the reason why God fearfully and wonderfully made us. Huh? And just like God was created in making you, God gives you and me the ability to be creative as well as a leader. I want you to understand this. Si God nga nagbuhat sa imo sa kuha is very creative. Nya tungod kay gibuhat ta sa Ginoo, please understand this. Tungod kay gibuhat ta sa Ginoo nga sama sa iyang dagway. We are created by God according to His image and likeness. God, who is so creative, when He created us, He also give us the ability to be creative as a leader. So please understand, no? Akong balikon gyud ni siya. Please understand that God is a creative being. And because we are made according to His image and likeness, therefore, we are creative being as well. Amen. Kay gihimo mata para sa iya. So kung si God creative, kita pod creative, no? Hallelujah. So creativity is part of who God is. And creativity is also part of who we are as His creation. Amen? Amen? That's why, listen to this. Creativity is not being gifted, but being expressive of the creativity that we all inherit from God. Okay? I want you to receive it in your spirit. Okay? Akong balikon ha. Gusto na kong madakpan nato ni tanan. Kay naay mga tao naghunaw ba nga kana siya maayo na siya mag-lead kay gifted man gud siya. But when we talk about creativity, it is not a gift. It is our inheritance from God. Kay ngunang Bible, God is a creative being. He created all things. So God is creative being
And the Bible said, we are created according to His image and likeness. Gihimo ta sama sa Dios. Amen. So, being creative or creativity is part of who God is. And also, it is part of who we are as His children. Because being creative is our inheritance from God. We inherit it. It is not a gift. That's why when we express our creativity, hallelujah, it will lead us to success. Amen. Amen. Kaya lang, na yung mga tao nga ang ilang una-una, being creative is a gift. No, it's not. God has placed creativity in you, in me. Butang mo ipasabot ba, nga ang Ginoo, sa diyang gihimo ta, sama sa iyaha, kung creative siya, gihimo po tang creative para sa iyaha. Amen. I want you to understand that. I want you to see yourself being creative. Oh, as a leader, kini ang usa ka hiyas nga kinahanglan mo improve sa imong kinabuhi. Dili ni siya gasa, gibutang ni siya sa Ginoo sa imuha. Gipahaluna ni daan sa Ginoo sa imuha, pagbuhat niya sa imo. Oh, imo lang nang bairon. Oh, imo lang na siyang bairon. Kay makatabang na siya kanimo kanako para mahimutang mas effective, mahimutang mas efficient, mahimutang successful being a leader. So listen to this. Creativity is simply our ability to make something new. Something that did not exist before. That is creativity. Creativity is our ability to make something new. Something that did not exist. It is the ability to do things in a new way, in a new level. So, mo ng creativity, ang pagbuhat, abilidad na siya sa pagbuhat og bag-ong mga butang. Mga bag-ong mga butang, wa pa nato gani sukad mahimo sa atong kinabuhi. In a new way, in a new level. Ana siya. It is also the ability of having an idea to make things better. Mo na siyang creativity. Kaya bang pag-unsa sitwasyon, gibutangan ta sa ginuudaan og hiyas nga mas mapagwapa na to siya, mas mapagwapo na to ang sitwasyon. Ana bitaw? Hallelujah. It is knowing better ways of getting things accomplished. Mao na siyang creativity. Kanang pagkahibalo sa mga mas nindot nga paagi unsaon para mapahitabo ang mga butang nga gusto sa Dios mapahitabo sa atong kinabuhi o sa atong leadership. Mao nang mangutana ko sa imo. Una ta mo abanti. Are you a leader inclined to see difficulties or opportunities? Muna akong pangutana. Ikaw isip Pangulo. Pag naay sitwasyon nga gaabot sa imong kinabuhi, asa man ka inklinado dayon? Nga imong makita. Unsay makita nimo dayon kung moabot ka sa usa ka sitwasyon? Kalisod ba o oportunidad? When you are facing challenges in life, when you are facing new ideas in front of you, do you immediately think of many reasons why it is impossible, it's hard, it's difficult, it's impractical? Or do you start finding ways of how it could be made to work? Pangutanan ako ni. Why? Because, ngano importante ni pangutana ha? Because this will examine if we understand that we are creative or not. Why? Because creative people are people who always see opportunities in every circumstances that comes.
Ang creative ng mga tao, dili na sila mga tao nga super talented. Pero creative sila nga mga tao kay pag naay sitwasyon maabot silang kinabuhi, inklinado kaayo sila nga ilang makita kini isip oportunidad. While naay mga tao usab nga ilang nakalimtan ang creativity nga gibutang ni God silang kinabuhi. Munang pag-abot nila sa usa ka sitwasyon, mas dali nila makita ang problema kaysa oportunidad. Nya mo ni say nakalahi sa ubang mga leaders. Nganong ang ubang mga leaders successful, nganong ang ubang mga leaders efficient, nganong ang ubang mga leaders effective because they are creative. Inig-abot sa padahon sa sirkumstansya, dili dayon sila diha maluya. Kay mangita din sila paagi because they are creative. Gina-express nilang ilang creativity, dali sila makakita og paagi unsaon nga mapatigayon ang buluhaton. Mao na ang creative leader. Mao na nga kini nga creativity kinahanglan bairo nato kay dako kay ni siya og ikatabang nato. Another question. Are you a possible question? Are you a possible person or an impossible person? Utana ko sa imo ha. Ikaw ba as a person, posible ba ka nga tao or imposible ka nga tao? ang buto ko ipasabot ba ka lang sa imong pagkinabuhi, sa atong pagkinabuhi bitaw? Kanang inklinado ba ka sa mga possibilities? Or kanunay kang inklinado sa mga impossibilities? Kana bitong pag naay sitwasyon mingon ka nga posible gyud brad, kayahon gyud nato ni, posible kay brad nga mahimo nato ni, posible gyud brad nga makabot nato ni, posible gyud brad nga maabot gyud nato ni. Ana bitaw? Inaana ba ka nga tao? Or pag-abot sa sitwasyon, kanunay ka magingon nga, murag di na nato kaya, brad. Murag lisod mo na kay brad. Uy, layo mo na kay brad. Uy, murag apiki man ta, brad. Uy, wala man tay budget, wala man tay, dili man ta kamawa na. Ana bitaw? Muna akong pangutana, are you a possible person? Or are you an impossible person? Now listen to this. A creative leader is a possible person who sees obstacle and mark them as challenges to overcome. Mao na akong buot ipasabot. Pag ikaw ako as a leader, possible ta nga tao. Buot ipasabot, creative ta nga leader. Creative ta nga leader. Nga para nato bisan unsang sitwasyon nga gaabot sa atong kinabuhi, posible ni siya. Unya, ang mga obstacle, mga babag, mga hindrances nga atong nakita, dili na makapaatras sa ato. Ato siyang gimarkahan. Nga mao ni siya ang mga challenges nga kinahanglan atong i-overcome. Amen. Amen. Mao na ang creative nga mga leader. Ang matag sitwasyon nga makita nila, problema man, ginamarkahan nila nga mao ni ang mga hagit nga kinahanglan atong buntugon. Mao nang naay mga leaders mahibulong ka bisag lisod ang ilang sitwasyon, apiki ang ilang kahimtang, ang mga lugar nga lang giadtuan apiki kaayo, pero nganong ga grow sila. Nganong gapamunga sila maayo. Why? Because they are a possible person. They are creative. Alang sa ilaha, ang mga obstacle, ang mga problem, they are challenges to overcome. Hallelujah. Mana kung ikaw ako, creative ta, walay makabara sa ato, walay makapugong sa atong leadership. Usa lang ang atong padulngan, success. Amen. Amen. Hallelujah. So when a creative leader encounters difficult situation, a situation that seems impossible, he always remembers that when God calls us to do something, it is God who makes it possible. And so, God will provide the tools,
the people, the finances, the skills, and the opportunities. Everything we need, God will provide so that His will be done on earth through me and through you. Amen. Muna nga, kining mga tao nga creative, pag makainkwentro sila o pagsulay, pag makainkwentro sila problema sa ilang dalanon, mga sitwasyon nga usahay murag imposible tanaon sa ordinaryong panlantaw sa usa ka tawo, kini nga mga creative leaders kanunay sila gahinumdom sila kanunay sa ilang una-una og sa ilang kasing-kasing nga kung ang Ginoo nagpili kanila, kung ang Ginoo nagbutang kanila in the leadership arena, kung ang Ginoo nagtawag kanila to do something, it is God who will make it happen. Oh, yeah, because God knows our capabilities. Kabalo ang Ginoo sa ato, kabalo ang Ginoo sa mga hiyas ka na sa ato kay siya nagbutang niining tanan. Muna nga kung ikaw ako gitawag sa usa ka espesyal nga buluhaton to lead people, it is God who will make it happen. That's why God will always provide tools, the people, the finances, the skills, hallelujah, and the opportunities. Everything we need, God will provide so that His will, His plan, His purposes will come to pass through you and through me. Amen. Munang never forget that. Leaders, di nato ni kalimtan nga gitawag o gipili ta sa Ginoo para sa espesyal nga pagpamuhat to lead more people to the Lord. And because that work is very challenging, God will always make it happen. He will use your creativity. Amen? If we see these things as a challenge to overcome. Hallelujah. Hallelujah. That's why, if there is one thing that we leaders should improve and encourage other people around us to improve as well, is in the area of creativity. Amen. Amen. Hallelujah. Ikaduha. Asa panapit sa atong kinabuhi as leaders, nga kinahanglan gyud mo improve, kinahanglan gyud bairon para mahimutang successful. Number 2 is in our communication. Sa atong skills to communicate. Ha? Hallelujah. Hallelujah. So another thing that we leaders need to improve is in the area of our communication. Listen. Every leader needs to know how to effectively communicate because our relationships depends on it. Are you following? So, every leader, like you and me, needs to know how to effectively communicate. Because our relationship depends on it. Gikani nga idea sa usa ka tawo nga nag-ingon ba nga most of the problem that happens among us people in the area of our relationship is in the area of communication. No? Kung imo daw tan-awon pagbalik ang mga sitwasyon nga dunay problema nga nahitabo sa matag relasyon sa tao, kasagaran daw ani ang hinungdan communication. Mao na nga kung dunay usa sa area sa atong kinabuhi as leaders nga kinahanglan mahibaluta unsaon how to effectively communicate kay diha mag-agad ang kalig-on sa atong relasyon in communication. Mo nang ingon ang Episo 4:29. Ingon siya, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful so that your words will be an encouragement to those
who hear them. So yung in scripture, don't use foul or abusive language. Hinunuay yun niya, let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement. Hallelujah. So, this area in our communication needs to be improved. Amen. Ang ako, imo, atong communication, kinahanglan mo improve. Si Norm Wright, ano yung pangalan? Norm Wright. Nagingon siya, most human relational problem can be traced back to poor communication. So, muna yung gingon. Si Norm Wright nagingon ani, kasagarang problema sa tao sa relasyon, masubay nato kini. Pinaagi, gikan, nagsugod gud ni siya sa poor nga communication. He's telling us that unimproved skills of communication destroys our connection. Ang dili binaid nga komunikasyon, mao ni siya'y muguba sa atong connection. An improved skill of communication destroys our connection. That's why if we want to have healthy relationship, we need to have healthy communication skills. Bisan ko sa managtiayon, importante ka ini. Managtiayon, atong pamilya, atong mga parente, atong mga amiga, atong kasimbalay, ano bitaw? Atong ka-network, atong ka-cell group, ano bitaw? Atong ka-churchmate. Importante kaayo ang healthy nga communication if we want healthy relationships. Amen? It may be challenging for every one of us, but if we want our relationship to blossom, if we want our relationship to grow, then improving good communication skills needs to be a priority. Kung gusto na to nga healthy, kung gusto na to nga lig-on atong relasyon sa pagkamanagtiayon, sa atong balay, sa atong mga higala, sa atong mga parente, sa atong mga amiga, mga amigo, ka-churchmate, ka-simbalay mate, ano bitaw? Kung gusto na to nga healthy, lig-on ang atong relationship, kinahanglan ang pag-improve sa atong communication skills, himo na tong priority sa atong kinabuhi. Amen? So part of improving communication skills means being someone who encourage people to succeed, to grow, to believe, to be more like Christ. Muna para ma-improve ang atong communication skills, atong gamiton ang atong communication to others by encouraging them to succeed, to grow, to believe in God, to hope in God, and to grow in God. Amen. Hallelujah. The fact is, it's so easy for us people to be critical, but it takes hard work to be encouraging. Ang idea ba, para matrain nato ang atong sarili, nga mahimong good ang atong communication skills, atong tinguhaon nga mopaabot ta og mga pagdasig sa atong mga kaubanan, no? Kung doon na kung muabli mata sa atong baba ka ng pulo nga tinguhaon na to ba nga atong isulti ka ng idasig kanila, idasig sa ilang paglaom sa Dios, pagtuo sa Ginoo, ana bitaw? Muna atong practice nga buhaton, training nga buhaton para ang atong pagpanulti makadasig kanila nga mga naminaw niini. Mo na ingon sa Bible, no? So atong tinguhaon nga every time we open our mouth to speak something to others, kanang atong himuon, atong hangyo ng Ginoo nga tabangan ta to encourage other people. Kay lagi ang problema mo gud, ang kamaturan mo ni siya
Kitang mga tao, dali lang ta kaayo mahimong critical sa uban. Dali lang kaayo. Pero challenging kaayo nga mahimo tang encourager. Kay kasagaran sa mga tao, anad kay mahimong critic sa uban. Talagsa lang mag-encourage. Pero diri karong gabi ang Bible nagpahinamdom ka nato nga there is a better way to improve our communication. How? By learning how to encourage people. Because if we open our mouth and speak encouraging word to others, it will not only help us train ourselves to sharpen our good communication skills, but it will help our listeners. Amen. Kaya being encouraging does not mean we tell them what they want to hear. But being encouraging is to encourage them to do the right thing. Wala siyang idea. So being encouraging does not mean that we tell them what they want to hear, but encouraging them what the right thing that needs to be done. Amen. Although nga, yes, tinuod siya, na yung mga tao nga gusto sila maminaw sa kanang mga gusto ra po nilang madunggan. Bitaw? Na yung mga tao nga, pag imong tudloan, dili siya maminaw. Kaya imong gitudlo, sukwahi sa yang gusto madungog. Na yung mga tao nga, pag na-crisis, buabot sa ilang kinabuhi, gusto sila makapaminaw og simpatiya sa uban. Gusto sila makapaminaw og kanang mga paglaban gikan sa uban. So na yung mga tao, because of their immaturity, ginapili nila ang gusto nilang madunggan. Nga, kana bang mudapig rapod sa ilang gusto nga mapatuman. So na yung mga tao ba nga, ang iyang gusto gid niya mo yung mahitabo. Muna nga, di siya gusto maminaw og mga bagong ideya sa mga tao. Ang iyang gusto paminawon katong mga ideya nga mo simpatiya kaniya, mo suporta ba sa iya? Ya kabalo mo dili man na siya encouraging. Kung ako makakitag tao nga pag-abot sa sitwasyon siyang kinabuhi, unya di siya maminaw sa akong idasig sa iya. Kaya ang iyang gusto lang paminawon katong mukumpurmi lang, muuyon lang sa gusto niya. Mas maipay din na lang kumutingog. Kay di man ko makatabang sa iya. Kay ang ideya mangod sa encouragement, it is not telling people what they want to hear, but telling them to do the right thing. Mo nang insaktong encouragement. Not telling them what they want to hear, but telling them to do the right thing. That's why true leaders are also great communicators. We need to upgrade our communication. Bisan ako, gasigid ko pray sa Ginoo. Lord, kanang tabangi ko, Lord, help me to become encouraging to other people. Help me to be an encouragement to people. Hallelujah. Dili tingali sayon na siya, no? Kay lagi sa kinabuhi, dali ra man guta makakritik na anad ta na ba? Pero ang paghimong encouraging sa uban, trabahoon gyud siya. Mo nang baid ang gingon sa Bible. Bairon gyud nato. Kay dinhi nga area daghan nato habulan pa. Manang bairon gyud ta para mahimutang effective. So unsay mga kamatuoran kalabot ni ining maayo nga communicator? What are the truths about good communicator? Una, a good communicator is complementary. Ang maayo daw nga communication, ang maayo daw nga pagpanulti bitaw, complementary. Kung saan na complementary? Kana bang komplemento, mga pagdasig, mga pagdaig, ana itaw,
Romans 1 verse 8, ingon din si Apostle Paul nagsulat, ingon siya, "Let me say first that I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith in Him is being talked about all over the world." Kung sa'yo naitabo din sa sulat ni Apostle Paul sa mga Christians nga nagpuyo sa Rome, Paul was not using flattery words. Kanabitang ulog-ulog. Dili ni ulog-ulog ang gibuhat ni Paul din sa church sa Rome. Nga niingon siya nga, "Nagpasalamat ko sa Diyos sa inyong mga kinabuhi tungod kay inyong pagtuo. Ginaistoryahan sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Pinasahi ang pagtuo nga sa inyo." Wala nagbuhat si Apostol Paul ani nga pagpanulti para ulog-ulugan niya ang Kristiyano sa Roma. Paul was so sincere in giving his appreciation to the Christians in Rome. In other words, nagtudlo ni sa tuwa that a good communicator is complementary. Whether it is our spouse, whether our children, our parents, our co-workers, our kasimbalais, our friends, we should not keep our appreciation from them. We should learn to express verbal appreciation for each other every day. Every day. Kung mahimo na to, make it every day. Diri sa among balay, ang pinaka nahimo namong modelo gyud dinhi aning appreciation si Ma'am Beth, si Mrs. Siya gyud ang daghan kaayo ba og kanang complimentary words, matag panahon nga gaabli siya sa iyang baba, kana bang komplimento gyud siya, kana bang pagdasig, pagdaig bitaw. Kay usay bisan wala ko'y ligo, nya mo kiss na siya sa kuha early in the morning. Mingay siya, kahumot gyud sa akong gwapo nga bana. Nya pila na mi katuig minyo, mga 32 na mi katuig nga minyo. Nya sigo kadungog anang gaingon siya ba nga gwapo daw ko nga bana. Abi ninyo within 32 years happy to kumutuo ba. Grabe, power kay nga mga compliments kay ginasulti sa kuha. So siya ang among nakuhaan og mga ideya ba how to communicate compliments to other people as well. Kaya ko wala man ko matrain anang compliment. Nagdako ko sa balay nga, nagdako ko sa panimalay nga kanabang wala mi komplimentohanay, wala mi daygay bitaw sa matagusa. Kung gadayg man mi usahay lang yun. Panagsa lang. Kami nagdagko mi nga kanunay na ang makita ang mga sayop lang. Basta sayop gani, ginapadako na mo na, ginakantsawan, ginabalik-balik na mo istorya, ginatamay na mo ang mga kapakyasan sa mga tao sa among palibot. Mo na ang among nadakan nga mga ideya. Mo na pagka-Kristyano na ako, medyo ga-struggle ko ani nga area sa training. Nga kanang makakaton ko ba how to have a good communication, how to learn to encourage others. Bitaw? Unang hangtod karon I'm still learning. Kung saon nga mahimong complementary sa uban, mahimong encouragement sa uban, ang mga words nga ako ginalitok. Hallelujah. Muna nga, we should learn to express verbal appreciation for each other every time of the day. Maghimo ta ana. The most important thing is that leaders are able to talk to people, get involved in their lives, and let them know that we care about them. Muna nga, every time we see people, ato silang kumusta, istorya, kumusta mga kabrad? Kumusta man yung pagpangalagad? Negro na ka, niasinso na ka sa imong pagpangalagad. Bitaw? Muna ang importante kaayo nga atong ginatutukan sa pagdasig nato kanila. Why? Because this is important. Nga ga-improve ang atong pagpangalagad sa Ginoo.
aron mahimutang mabungahon, mahimutang mas effective sa atong pagpamuhat sa buluhaton sa Dios. That's why diri sa Apostle Paul makita nato sa iyang pagmodel bitaw nga ang good communicator di ay is complementary. Ikaduha, a good communicator communicates first to God. Atong basahon ang next nga verse 9. Ang akong gibasa kanya, Romans 1 verse 8. Sa verse 9, ingon dinhi, God knows how often I pray for you. Ingon siya sa mga Christian sa room. Day and night, I bring you and your needs in prayer to God, whom I serve with all my heart by spreading the good news about His Son. Verse 10, one of the things I always pray for is the opportunity, God willing, to come at last to see you. So dili makita nimo nga sa Apostle Paul wala siya kaulaw, wala siya kataha nga nagsulti sa mga Kristohanon sa room nga siya nagpray para sa ilaha. Ingon siya ba nga, I am praying for you and your needs. I am bringing it to God. Every one of you. Ana siya ba? Wala siya naulaw, wala siya kataha nga nagsulti niini. No? Munang kasi kung una-una ba nga, could it be nga si Apostle Paul mas naka-impluensya siya sa mga tao nga naminaw sa iyang wali dili tungod sa iyang pagwali, kundi tungod sa iyang pagpray sa mga tao nga naminaw kaniya? Posible ka nga mas dako kayo og impluensya si Apostle Paul ngadto sa mga tao dili sa iyang pagwali kundi sa iyang pagpray? Posible ka? Kay ingon man siya dinhi, I pray for all of you. Ingon siya, I pray for all of you. Day and night, I bring you and your needs in prayer to God. Nagisulti niya ni sa mga Roman Christians. No? So nagunang-unang ko ba, pawiran ng Apostle Paul, no? Ginapray niya ang mga Christian sa Rome. So posible ka nga nung na-influensya niya ang mga tao ug daghang mga tao sa iyang kinabuhi. Posible ka nga na-influensya niya kini dili sa iyang pagwali kundi sa iyang pagpray. Muna nga when we pray for someone, listen to this. When we pray for someone, God opens their hearts and mind towards you. And they are more inclined to listen to what you have to say. Muna ako nasabtan, kang Apostle Paul, maudeng soft kaayo, kanong humok kaayo, ang kasing-kasing sa mga listeners ni Paul. Every time nga gawali siya, kay iya ning ginapray. Because when we pray for people, God will open their hearts. Hallelujah. God will open their hearts and their mind towards you as a leader so that they will listen every time you open your mouth. Ana na yung sikreto. Mao dahil si Apostle Paul, effective kay siya, nahimo siyang great communicator, dili kay great siya nga preacher, kundi great siya nga man of prayer. Kaysa dihang nagpray dahil siya, God opened the heart and mind of the people nga maminaw when Apostle Paul preached the word to every one of them. Muna nga, unsa ang good communicator? Communicate first to God. So una ta mo communicate sa tao, mo communicate ta sa Ginoo. Muna bitaw nga so many times kanang una gani ko mag-share para sa aning ginabuhat na to every Wednesday night. Ako ginahumol sa prayer. Aron dili lang ta igo mag-istoryahanay dinhi. Kundili ang gahom sa Ginoo mo kunsad sa ato mga kasing-kasing o sa ato mga una-una. Aron kining mga pulong nga atong gisgutan, dili lang nimo mo gitik-gitik sa atong una-una o kasing-kasing. Kundili mo mo paabanti sa atong kinabuhi aron mahimutang mas galamiton pa sa pagtabang sa pagpalapad sa gingharian sa Ginoo.
Amen? Hallelujah. So, good communicator, communicate first to God. Muna number 2. Number 3, a good communicator gives and receives. A good communicator gives and receives. Verse 11, ingon si Apostle Paul, the same gyapon, Romans 1. Ingon siya, for I long to visit you so I can bring some spiritual gift that I will help you grow strong in the Lord. When we get together, I want to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by your faith. So, sige, pakita ni Apostle Paul din that a good communicator gives and receives. Ana, kapras na ako ba? Dili lang kamo ang nagkinanglan ani mga pagdasig nga atong ginamantala sa matag Miyerkules sa gabi. Kundi ako, nagkinanglan po sa inyong mga pagdasig. Amen. Amen. Hallelujah. Muna always, I ask our leaders to really pray for me. I really need your prayers. So that God can open my heart for wisdom, for spiritual understanding, for spiritual insight, so that I can also give you the things that God wants you to receive. Amen. So, a good communicator gives and receives as well. So, giving and receiving tends to break down barriers of communication. Muna nga, pag naay giving, naay receiving, it breaks the barrier, it breaks the hindrances, it breaks the obstacles of communication. No? Walay makababag sa atong strong or good communication kung matag usa ka nato, we give and we receive. So I give to you and I receive from you. Hallelujah. Ikaw pat, a good communicator shares his motives. Verse 16 and 17. Ingon si Apostle Paul, for I am not ashamed of the good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jews first and also the Gentile. Verse 17, this good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from the start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith in God that a righteous person has life. So, din makita na to that Paul was saying that he was never ashamed to preach the good news of God about salvation. But he boldly communicate this good news, and he said, it is our faith that provide us our right standing with God. As Apostle Paul, being a good communicator, gishare niya ang iyang motibo, ang iyang tinguha, ang iyang dream, ang iyang vision, ang iyang motivation. Gishare niya at tubangan sa mga tao, sa iyang listener. Gishare niya ang iyang motive, which is to share the good news of salvation. Why? Because this is the central message of Christianity. Ang pinakasentro nga mensahe sa Kristyanismo is the good news. Unsa man ang good news? That Jesus died, He was buried, and He rose again from the dead. He died for our sin. He was buried. But one day, at the third day, He rose again to confirm our salvation. Yung kinikinanglan, ma-communicate nga to sa uban. We need to communicate it to our community. Amen. Because this is the central message about Christianity. That anyone must trust in God instead of himself.
And we leaders must communicate this good news to others and not to be ashamed of it. Amen. As good leaders, as true leaders, this is our message. This is our motive. Amen. A good communicator shares his motive. And our motive, we tell people that we need to trust in God, not on ourselves. Amen. Hallelujah. If we are going to be leaders that God needs to make a difference in our community, we have to communicate to people that God loves them and that God wants a relationship with them so much that God was so willing for His Son to die on the cross to make it happen. Muna atong motibo nga atong ibalita sa mga tao. Nga aron mahimo tang mga pangulo nga haom sa katuyuan sa Ginoo to make a difference in our community, we need to communicate the gospel to the people around us, telling them that God loves them, that God wanted a living, personal relationship with them, and that God so willing that He gave His only begotten Son to die on the cross just to make that relationship happen. Hallelujah. Mao na nga, kung ikaw ako, nagtinguha ta, mahimutang tinuod nga Pangulo, nga gusto sa Ginoo nga gamiton pag-ayo nini katapusang mga adlaw, we need to communicate. We need to become a good communicator of our motive to others. And that is the good news of salvation. Amen? So, karong gabi, duha ka area sa atong kinabuhi nga kinahanglan mo improve. Nanganong kinahanglan mo improve? Aron mahimutang effective, mahimutang efficient, nga mag-result og pagkamabungahon. So, atong nakita nga ang area day kinahanglan mo improve as true leaders is in the area of our creativity. Ikaduha is in the area of our communication. Amen? So, ang Bible is telling us about improving our skills in this area of creativity and communication to produce efficiency and effectiveness as true leaders. May the Lord continue to build us up. May the Lord continue to strengthen us. And may the Lord help us as we samtang bairo nato, no? Kining atong creativity, bairo nato ning atong area of communication aron mahimutang produktibo sa pag-abante sa bulhaton sa Ginoo. I declare shalom to every one of you, nothing missing, nothing broken, nothing wasted, nothing lacking. Special favor, great wealth, open heavens be upon all of you. Multiplication be upon you. More leaders to be developed be upon you. Protection be upon you. In Jesus' name, amen and amen. Shalom.